Ngayon ho ay patuloy na pinag-uusapan itong mga nakabinbin na sinasabing isasampang kaso laban po kay Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva, na kung saan itong dalawang ito ay sumakibilang bakod o naglipat bakuran mula po sa dating grupo o bloke ni Senator Alan Peter Cayetano, ay biglang lumipat ho ito sa bloke naman sa grupo ni Senator Win Gatchalian. At itong dalawang ito ang sabihin natin ang naging dahilan para makuha ng kabilang grupo yung liderato ng Senado. At ang panglabindalawa itong si Senator Chis Escudero, at ang panglabintatlo si Joel Villanueva III. Siya po ang nagselyo para tuluyan na pong makuha ang liderato po ng Senado, na kung saan ngayon ay naitalaga na bilang Senate President ito pong si Senator Win Gatchalian. Pero pinag-uusapan pa rin ho ngayon at binabalikan ho ng ating mga kababayan at ng mga netizen kasi yung mga naunang pahayag po ni Ombudsman Boying Remulla at na kung saan ay talagang kakasuhan daw po ng plunder ito pong si dating Senate President Chis Escudero at again din po itong si Senator Joel Villanueva. Ito, panoorin niyo po, ito, basahin niyo po sa ating TV screen nakalagay, hinog na. Ombudsman says flood control case versus Joel Villanueva almost ready. Yan ho Ito po ay naipublish noong May 26, 2026. Mga kababayan. So, di ba? Ngayon, matapos bang lumipat sila, itong si Senator Villanueva ay, di ba, kapag ang prutas ay hinog na, ano ang ginagawa, di ba? Parang dapat pinipitas na ho yan, di ba? Di ba? Dapat ganun ho. Kasi sabi, hinog na. Kaya alam nyo ho, yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga netizen, ay wala po talagang nag-uusap-usap Mamaya pararinig ko rin ho yung binabagit ho ng Ombudsman Remulla, yung tungkol kay Chis Escudero. Pero ito, sabi po at muling napag-usapan sa social media yung naunang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla hinggil sa umano'y plunder case laban po kay Senator Villanueva matapos itong formal na umanib sa bagong mayorya na bloke diyan po sa Senado. Yun nga ho, at noong May 26, sinabi ni Remulla na bukod sa kasong isasampa laban po kay Senator Jingoy Estrada, hinog na rin umano ang kaso laban kay Villanueva at inaasahang maisasampa sa loob ng 2 linggo. So kung May 26, binanggit ho ito ni Remulla, so mga after 2 weeks daw ho, so tama-tama hanggang first week o second week ng Hunyo. Sakto ho mga kababayan, 'di ba? Ay nag-take over yung grupo ho ni Gatchalian ng June 3 na sila po 12, tapos kinakailangan kulang kasi ng isa, kinakailangan ng isa pa para maselyuhan na at wala ng question legal sa special session na ipinatawag ni Pangulo Marcos Jr. sa 2 kapulungan ng Kongreso. Ayun ho, at 17 ay formal ng umanib sa bagong bloke ito pong si Senator Villanueva. Ibig sabihin, sakto ho sa pangako ni Ombudsman Remulla na kung saan ay sinasabi hinog na ang kaso laban kay Villanueva. Alam niyo, parang sa purutas kapag hinog na, pinipitas na yan. Kailan kaya pipitasin? Ito hong kaso ni Villanueva. O baka naman nahayaan na lang mabulok at hindi na pipitasin dahil sa umanib na sa bagong mayorya na kung saan ay nakakiling sa administrasyon. So dito ho mga kababayan, at yun nga sabi ho sa usapan ng mga netizen na ngayon nang nagtatanong kung anong naging lagay ng kasong inilarawang hinog ni Ombudsman 3 linggo ang nakakalipas. At lalong umigting nga ang mga tanong matapos na maging mahalagang 13 boto
itong si Villanueva sa pagbabago ng liderato ng Senado na nagluklok nga kay Senator Wing Gatchalian. So ang kasong tinutukoy ho mga kababayan ay may kaugnayan dito po sa mga aligasyon ng irregularidad sa mga flood control project diyan po sa Bulacan. At lumutang sa mga pagdinig din ng Kamara noong nakarang taon ay maring itinanggi ni Villanueva ang anumang pagkakasangkot sa mga naturang aligasyon kasi naunang nabunyag ho yan sa Senate Blue Ribbon Committee. At sa ngayon ay wala pa hong bagong pahayag ang Office of the Ombudsman ukol sa estado ng kaso na sinasabing hinug na. Hinug na yung kaso laban po kay Senator Joel Villanueva. Yun ho, alam nyo naman ho, kapag hinug na, hindi pa ho pinipitas, ano mangyayari? Mabubulok ho yan. So, maaring mabulok na itong kaso at hindi na lumabas. Ganun ba yon mangyayari? Kasi importante ho rito na dapat ay patunayan po ng ombudsman na mali po ang persepsyon ng tao na kung saan ay yung mga sinasabi nilang kakasuhan na personalidad dapat kasuhan at ituloy. Ito, pakinggan nyo rin ho mga kabayan. May binabagit kasi ito pong si Ombudsman Boying Remulla sa kanyang mga naunang interview. Ito, April ho ito na ginawa Tapos sinasabi na bago katapusan ng Mayo ay siya po ay makakasuhan ito pong si Senator Chis Escudero. Pero nung katapusan po ng Mayo hanggang sa umusad po at nagkaroon nga po ng takeover noong June 3. Lumipat ito hong si Senator Chis Escudero, naging 12 po sila. Naging 12 itong unang 11. So nag-take over sila. So ito ho ba ay mga ngahulagan na absuelto na? Itong si Senator Chis Escudero, pakinggan nyo ho mga kababayan kasi may binabanggit itong si Ombudsman Remulla na kakasuhan na raw si dating Speaker Martin Romualdez at maging itong si dating Senate President Chis Escudero. Panoorin nyo ho mga kababayan, ito hong pahayag mismo ni Ombudsman Boying Remulla. In the same light, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Plunder ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Sir, Related on record, sir. And as a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. How soon po itong Well, within the month of May. We're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President, and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. Flood control case, flood control related po ito, sir? Ito. Flood control related in so many ways, yes. Yan po ang pahayag. Narinig nyo ho itong sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla, mga kababayan. At ewan lang ho natin kung matutuloy ba o maipagpapaliban o ano mangyayari dito po sa kaso ni Senator Chis Escudero. Kasi ang mga usap-usapan at aligasyon na kaya nakumbinse na lumipat ito pong sina Chis Escudero at Joel Villanueva sa bagong mayorya, kapalit ng yung kanilang kaso ay hindi na po isasampa at hindi na sila makukulong. Kasi ganyan din yung mga naunang pahayag kay Senator Jingo Estrada, marami raw po ang tumatawag at kumukumbinse na lumipat na sa kabilang bakod at hindi na maitutuloy di umano yung kanyang kaso. Pero nanindigan itong si Senator Jingo Estrada. Kaya yun, nakulong. Pero itong dalawa, titingnan ho natin kung si Villanueva at Escudero ay makukulong pa rin ba kahit na sila po ay umanib na sa bagong mayorya. So aabangan ho natin. At tignan ho natin kung ito hong si Ombudsman Remulla ay hindi siya nagpakasangkapan dito po sa isyong ito kasi yun ho, alam mo, makakasira ho ito sa mga pahayag na sinasabi niya talagang wala raw pong sisinuhin. Kung niyo pong matatandaan,
Eto ha, tignan ho natin. Meron pa hong ano, no? Itong si ombudsman ay humiling pa ng ano ito, ng travel ban laban po kay Escudero, kaugnay ng kasong plunder at graft. Di po ba? So, yun ho talagang ibig sabihin seryoso ho yung kaso. Na kung saan ay kanilang inimbestigahan at humiling po sila ng ano, no, sa Sandigan Bayan na maglabas po ng precautionary hold departure order laban kay Senator Francis Chis Escudero. So, pero ngayon ho mga kababayan ay mukhang ano kaya mangyayari ho rito? May mga pa ganito-ganito pa. Ano ba? Mawawala na ba? Mabubura na ba pansamantala ito hong kaso ni Escudero at Villanueva? Parang makakasama po ito sa kampanya po ng ombudsman na kung saan talagang ang sinasabi po nila ay talagang sabi ho ni Ombudsman Remulla seryoso raw po siya. Kaya nga yung ano niya, no, yung posisyon na yan bilang bilang ombudsman talagang hinangad niya raw po yan Kasi talagang siya raw po ay talagang seryoso na linisin yung katiwalian dito po sa ating gobyerno. So, yun po ang binabanggit. Pero lumilitaw ho mga kaubayan na kung ating susuriin yung mga pangyayari ho ngayon, noong Abril, nagpa-press con, sabi niya, katapusan ng Mayo ay lalabas na raw po. At isasampa na yung kasong plunder kasi pag isinampa na po ng ombudsman, yung plunder case sa Sandigan Bayan, kasunod ho niyan, mga ilang araw lang, maglalabas na po ng warrant kapag plunder, wala po itong piyansa o bail. So, non-bailable po ito, mga kababayan. So, anong mangyayari? Ang masaklap po rito, mga kababayan, ito, meron ito, eksakto ito may pecha, April 6, 2026. Ito kanina, napanood nyo na video. Sabi ho ni Ombudsman na Jesus Crispin Remulla, his office was seriously preparing plunder raps against former House Speaker Martin Romualdez at former Senate President Chis Escudero in relation to national budget issues tied to the flood control scandal. Yun po. Sabi ho ni Remulla, ang complaint ay kabilang dito yung elemento ng conspiracy o sabwatan. At ang sabi niya, could be filed within the month of May. June na ho ngayon. Hunyo na. So wala ho nangyari dahil sa noong June 3, sumanib na itong si Escudero. So wala na. Yun lang ho mga kababayan. Talagang alam niyo naman kapag kasong plunder, ito may kinalaman sa flood control in so many ways and many other individuals from both chambers of Congress, Senate man o House of Representatives. Pero sa ngayon, wala pa rin nakakasuhan din sa mga kongresista na sinasabing iniimbestigahan. Diba, kung niyo pong matatandaan na naggagalit-galitan pa ho itong si Ombudsman Remulla diyan po sa Secretary General ng House of Representatives dahil sa hindi raw ibinibigay yung SALN. At iniimbestigahan daw po nila yung napakaraming mga kongresista na sangkot dito po sa flood control. Hanggang ngayon wala pa ho. Mga nauna ho, yung mga ang senador ho ang pinag-iinitan, di po ba? Yun, nauna na ho si Senator Jingo Estrada. Kung hindi pala siya kung hindi siya nagmatigas at siya po ay tumugon sa mga sinasabing di umano ay tumatawag sa kanya na lumipat ng kabilang bakod, hindi po siya nakakulong. Bakit to? Kasi ang pagmamasihan po natin, bakit si Escudero? Hindi nakakulong kasi kakasuhan daw ng plunder at maging itong si Joel Villanueva na sabi, hinug na raw po ang kaso. So wala ho. So mabubulok na ho yung kaso ni Villanueva at hindi na uusad, hindi na pipitasin, hindi na abot sa Sandigan Bayan at ganoon din po kay Chis Escudero. Ganyan po magiging implikasyon. Kaya sana, kaya marami ho ngayon mga kababayan natin na galit po sa korupsyon
Kaya ang nagdanais po sila na sana yung susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay hindi po kaalyado ng kasalukuyang administrasyon para sila po ay mapanagot lahat. Ganun po yun eh. Para lahat mapakulong ang mga yan, mga nagnakaw po sa pondo ng bayan. Yung mga napatunayan at talaga namang may mga ebidensya na dinambong ho nila yung pera ng taong bayan, yung mga pondo na inilaan, lalo na po sa flood control, na kung saan, napakarami ho ng mga nagbuwis ng buhay, nasira po ng mga ari-arian, yun po sana ay mabigyan po ng hustisya at higit po sa lahat, sa dami ho ng pangangailangan ng pondo ng bayan, napunta ho sa bulsa ng kung sino-sino. Di po ba? Na dapat ho ay inilalaan po ito sa mga basic services Yung mga pangunahing pangangailangan po ng tao, di po ba? So yun lang ho, kayo ho. Ito ang tanong natin sa ating mga kababayan, sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating channel. Ano ho pananaw nyo rito? Matapos na lumipat, ito pong si Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva sa bagong bloke na kaalyado ng administrasyon, mabubura na ho ba yung kasong plunder laban sa dalawang ito na senador? Or maninindigan ang ombudsman na hindi, may kaso yan kahit na lumipat sila tuloy. Kasi batas ay batas. Sana ganun po mangyari. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At sa mga bago lang po, subscribe na po kayo at huwag nyo rin pong kalimutan na sundan yung aking Facebook, Eli Saludar. Pakilike po at pakishare. Ito pong ating pinag-uusapan. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.